Iniulat na sinabi umano ng Defense Minister ng Japan na kailangan umano ng kanilang bansa ang tulong ng Pilipinas sa pagdepensa sa isla ng Taiwan kung sakaling sasalakayin ito ng China. Sinabi ng Japanese Defense Minister na malaki umano ang maitutulong ng Pilipinas kung papayag na magpadala ito ng mga sundalo sa nasabing isla upang maprotektahan at mapanatili ang demokrasya sa Taiwan. Sinabi niya na hindi umano magiging sapat ang puwersa ng Taiwan at mangangailangan ito ng mga kaalyado. Kailangan din umanong ilikas ang mga Taiwanese na sibilyan sa panahon ng giyera at posibleng ipadala ang mga ito sa Japan at Pilipinas. Malaki din umano ang tiwala na nasabing Defense Minister tungkol sa kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas dahil sa mataas na experience nito sa pakikipaglaban at umaasa siya na tutulungan ng bansa ang mga kaalyado nito sa pagprotekta sa demokrasya. Samantala, ayon sa isang report ng Economist Intelligence Unit, ang Japan, South Korea at Pilipinas ang pinakamatindi umanong maapektuhan kung sakaling magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng Taiwan at China. Inilarawan ng EIU ang sinasabi nitong hidwaan bilang isang full-scale na digmaan na kung saan ay magkakaroon ng isang direktang military participation ang mga puwersa ng China, Taiwan at Estados Unidos. Nilinaw naman ng EIU na ang panganib tungkol sa isang direktang military assault ng China sa Taiwan ay wala umanong kasiguruhan, ngunit kung sakaling mangyari ito, ang Pilipinas, South Korea at Japan ay magiging vulnerable dahil malapit ang mga ito sa Taiwan Strait at ang tatlong bansa ay mga treaty allies din ng Estados Unidos. Itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang breakaway province na dapat muling isama sa mainland. Nauna na ring sinabi ni Chinese President Xi Jinping na ang China ay magsusumikap para sa isang mapayapang reunification, ngunit hindi kailanman mangangako na tatalikuran ang paggamit ng puwersa. Nakikita naman ng Taiwan ang sarili nito bilang isang sovereign state at isang hiwalay na bansa mula sa China na kung saan mayroong independence mula nang lumikas ang nationalist government mula sa mainland noong 1949 dahil sa Civil War. Binanggit din ng EIU ang pagkakaroon ng Japan, South Korea at Pilipinas na mga US bases na kung saan malaki umano ang tsansa na madadamay ang mga ito mula sa isang pag-atake ng Chinese military kung sakaling ipipilit ng China na makipagyera. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hinuli umano ng Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel na iligal na nangingisda noong manakarang araw at sinabi na agad umanong inaresto ng otoridad ang mga Chinese. Sinabi ng Coast Guard sa pahayag nito na inaresto umano nila ang mahigit sa 10 Chinese na tripulante at kinumpiska na nasabing serbisyo ang kanilang barko dahil sa iligal na pangingisda sa karagatan ng Batangas. Sinabi din ng Coast Guard na posibleng ilang araw nang nangingisda ang mga Chinese at hindi umano kaagad ito na isumbong sa otoridad kaya hindi kaagad nila napigilan at nahuli ang mga ito. Nagpahayag naman ng babala ang Coast Guard sa mga banyagang mangingisda na iligal na pumapasok sa loob ng exclusive economic zone at sinabi na hindi sila magdadalawang isip na ipatupad ang mga batas ng bansa. Ito ay matapos iniulat na matagumpay na nakapaghatid ang isang Philippine patrol vessel na BRP Francisco Daguhoy ng tulong sa mga mangingisda sa Pag-asa Island at ito umano pagkakataon na tumungo ang nasabing patrol vessel sa Pag-asa upang magbigay ng libreng fishing equipment tulad ng mga motor bangka.
Inorganisa ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang nasabing biyahe upang maghatid ng mga post-harvest na kagamitan at fishing boats na nagkakahalaga ng 5 milyong piso para sa mga mangingisda sa Pag-asa Island. Habang naglalayag ang BRP Francisco Daguhoy kasama ang isang barko ng Philippine Navy, nakita ng mga tripulante nito ang 8 barko na mula sa hindi pa kilalang mga bansa na nakaposisyon umano malapit sa Pag-asa Island. Sinabi ni Lieutenant Commander Mark Andreas, ang kapitan ng BRP Francisco Daguhoy, na siya at ang kanyang mga crew ay hindi umano nakatanggap ng anumang radio challenge sa loob ng 24 na oras na paglalayag nito mula sa Puerto Princesa, Palawan. Sinabi rin sa report na wala umano mga Chinese Coast Guard vessels sa lugar at ang tanging hamon na nakaharap ng BRP Francisco Daguhoy ay ang malalaking alon na umabot umano ng hanggang 2 metro. Sinabi naman ng commanding officer ng BRP Francisco Daguhoy na naranasan niya noon ang pagiging agresibo ng Chinese Coast Guard, kabilang ang pagbuntot nito sa kanilang barko at mga radio challenge na nag-uutos sa kanila na umalis sa West Philippine Sea.